Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang balangkas sa pagsusuri ng aklat. Pamagat ng kata, may akda. Ayon kay Almario 2003, ang pagtukoy sa may akda ay mahalaga sa panitikan sapagkat maaaring maipaloob ng manunulat ang kanyang personal na karanasan, ideolohiya o pananaw sa kanyang likha. Tumutukoy ito sa pamagat ng akdang sinusuri at pangalan ng sumulat nito. Mahalaga ito upang mabigyang pagkilala ang orihinal na otor at matukoy kung ano akda ang sinusuri. Sanggunian o aklat na pinagkunan. Ito ang tiyak na aklat, publikasyon o anumang sangguniang ginamit bilang pinagmula ng akda. Kasama rito ang pamagat ng aklat, editor o publisher, taon ng publikasyon, at pahina kung maaari. Batay sa MLA Handbook noong 2021, mahalagang tukuyin ang pinagmula ng anumang tekstong ginamit sa pagsusuri upang mapanatili ang integridad sa pananaliksik. Buod ng katha. Isang pinaikling salaysay ng mga pangunahing pangyayari sa akda. Hindi ito dapat maglaman ng interpretasyon o opinyon, layunin nitong ipabatid lamang ang kabuang daloy ng kwento. Ayon kina Batnag at Manghas noong 2001, ang pagbubuod ay kasanayang nagpapakita ng pangunawa sa binasa at mahalaga sa pangproseso ng impormasyon. Pagsusuri. Uring pampanitikan. Tumutukoy ito sa anyo ng akdang pampanitikan. Ang bawat akda ay may tiyak na uri tulad ng tula, maikling kwento, nobela o dula. Mahalaga ring ipaliwanag kung anong klasifikasyon ito sa loob ng genre. Halimbawa, sa tula, kung ito ba ay liriko, epiko, patnigan o pasalisay. Sa maikling kwento, ito ay kung kwento ng tauhan, kapaligiran o pakikipagsapalaran. Sa nobela, ito ba ay makabayan, panlipunan o psikolohikal? Sa dula, ito ba ay trahedya, komedya, melodrama o tragikomedya? Estilo ng paglalahad. Ito ang paraan ng may akda sa pagsasalaysay ng mga pangyayari o kaisipan sa akda. Halimbawa, una, patumbalik isip or flashback. Ito ay pagsasalaysay na nagsisimula sa kasalukuyan at bumabalik sa nakaraan. Pangalawa, daloy ng isipan or stream of consciousness. Pagpapakita ng takbo ng iniisip ng tauhan sa paraang tuloy-tuloy at tila walang estruktura. Pangatlo, in media res. Sinisimula ng kwento sa gitna ng aksyon, hindi sa umpisa. Sariling reaksyon. Tumutukoy ito sa personal na pagsusuri ng mambabasa hinggil sa mga aspeto ng akda. Mga pansin at puna sa una, mga tauhan. Makatotohanan ba sila? Nagbago ba sila sa dulo ng kwento? Pangalawa, estilo ng author. Paano niya inilatag ang ideya? Gumamit ba siya ng simbolismo o matalinghagang wika? Pangatlo, galaw ng mga pangyayari. Lohikal ba ang mga pangyayari? May twist ba sa ending? Bisang pampanitikan. Ito ay ang epekto na akda sa mambabasa. May tatlong bisa. Una, bisa sa isip. Nagbigay ba ito ng bagong kaalaman o pananaw? Bisa sa damdamin. Nakaramdam ka ba ng saya, lungkot, takot o galit habang binabasa? Bisa sa kasalan. Naimpluwensyahan ka ba nitong magbago ng asal o pananaw? Maraming salamat.